So eto na nga mga sangkay, lalo pong lumalala ang sitwasyon sa Pilipinas dahil po sa El Nino. At alam nyo ba na umabot na daw mga sangkay sa 1 bilyon ang pinsala nitong init ng panahon ngayon na kung saan marami po ang nahihirapan sa Pilipinas? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng ating mga kababayan. At eto nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa matinding hagupit ng El Nino ngayon na nararanasan mismo ng ating bansa. At siguro kahit po yung mga nasa Metro Manila, ramdam din po talaga yung sobrang init ng panahon. Kaya nga lang mga sangkay, higit sa init ng panahon na nararanasan sa Metro Manila ay ang pinsala na dulot nito sa ating bansa dahil umabot na daw po sa 1 bilyon ang pinsala nitong El Nino ngayon. Well, alamin po natin yan mga sangkay, pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, pindutin nyo po yung subscribe button. Nasa ibaba lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell. Tapos may lalabas po dyan, all. Pindutin nyo po yung all, okay? Dahil dito, nasa 1.18 million subscribers na po tayo dito sa Sangkay Janjan TV. Sobrang dami na po natin, no? Higit 100,000 na po ang naidagdag dito. 180,000 na po ang naidagdag sa 1 milyon nating subscribers dito. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo? I-subscribe nyo na po. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin po kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Habang kayo ay nanonood, no, sa Facebook, okay? Sa Facebook. Gawin nyo po ito ng actual. Itong napapanood nyo ngayon ay isa lamang pong, itong picture ay isa lamang pong sample. Okay? Habang nanonood kayo ngayon, gawin nyo po ito sa mga cellphone nyo or kaya sa PC nyo. May makikita po kayong 3 tuldok bandang itaas sa mismong video na to na napapanood nyo. Pindutin nyo po yan, 3 tuldok, okay? Pag napindot nyo po yan, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? Pag na-click nyo po yung show more, yun lang. Okay na mga sangkay. Ngayon lamang po kasimple. So ito na nga, pag-usapan po natin ito ngayon. Kasi ang tindi ng sitwasyon ngayon ng ating bansa na hindi ko alam kung alam po ito ng marami sa ating mga kababayan. But it's really happening in our country na itong El Nino ay malala nga po. Ayan po. Ikta-iktarya o manong taniman sa San Miguel, Bulacan. Tuyo na. At tingnan po natin kung ano na nga ba ang naging problema dito sa ating bansa dahil nga po sa El Nino. Umakyat na sa 1 bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa bansa. 1 bilyon. Pambihira naman. Ganyan po kalala ang situation ngayon. At hindi po ito biro na nararanasan ngayon ng ating bansa. Alam nyo, pinsala ito sa agrikultura. Na ang ibig sabihin, 1 bilyon yung napinsala, malaki po itong kabawasan pagdating sa mga produkto na inihahatid nitong mga farmers papunta sa market. So anong ibig sabihin na ito? Maliban po sa matinding pagkalugi, matinding pinsala, malaking halaga ang mga sangkay ang nadali, ang magiging epekto nito yung sa market mga sangkay. Magkakaproblema. 1 bilyon na ha. Wala pa po tayong April na sinasabing mas malala. Sa San Miguel, Bulacan, umaaray na ang mga magsasaka dahil ekta-ektaryang palayan ang tuyo na. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Malalim na ang bita. Matigas na rin ang lupa. Grabe, tingnan nyo. At natutuyo ang mga pananim. Oh my gulay. Iyan ang sitwasyon ngayon sa mga palayan sa San Miguel, Bulacan na nalubusan ng napinsala ng El Nino. Grabe, tingnan nyo. Wala na mga sanggay, nanilaw na po lahat. Sa ekta-ektaryang lupain, mangilan-ngilan na lang ang mga palay na pwedeng maani. Ang nasa 1,500. Grabe, tingnan nyo yung lupa mga sanggay, Wala na, bitak-bitak na po. Paano pa mabubuhay yung palay dyan? Ang ektarya, hindi na mapapakinabangan. Kabilang ang 1,2 ektaryang palayan ng pamilya Pascual. Marami sa atin, mga sangkay,
binabaliwala ito. Pero alam niyo mga sangkay, higit pa po sa politika ang problema na to. Pag kinulang tayo sa pagkain, sa supply ng bigas, tandaan nyo, magmamahal lalo ang presyo ng bigas. At hindi na po yan kasalanan ng government natin. Talagang ito po ngayon ang sitwasyon ng buong mundo. Malaki po ang nagiging pinsala nitong El Nino. Limas ang lahat ng aani nilang palay ngayong Abril. Diyan po namin lahat kinukuha yung maintenance po namin at saka pagkain. Grabe, kawawa si nanay. Umiiyak na mga sangkay. Siyempre po, sa hirap po ng magsaka, lalo na yung asawa ko. Madaling araw po, lumulusong na para yung tubig makuha namin. Grabe. Ay, alam nyo, naiintindihan ko yung mga ganitong klase situation eh. Maybe, may iba dito hindi talaga naiintindihan yan. Kasi ang alam lang po, kumain, magbubili ng pagkain. Pero, yung mga magsasaka talaga, which is my family, mga farmers, no? Gets po natin ang situation na ganito. Gumastos ka para makapagtanim ng palay, yung iba dyan na nagkautang pa at umaasa lamang po sa ani. Then after that, eto na po ang bubungad sa'yo. Wala ka na nga anihin kasi naapektuhan ng El Nino. And sobrang sakit po niyan bilang isang magsasaka kasi talagang nagbuwis ka dyan eh. Yung moment pa lang na magtatanim ka o kaya mag-aayos ka pa lang ng palayan, sobrang hirap na po niyan, mga sangkay. How much more yan? Naitanim na, inaasahan na aanihin, sabay, boom, wala. Wala siyang napala. Hirap na hirap po kami lahat. Lalo po ngayon, namatay yung palay. Pag po nakikita namin ganito'y bukid, siyempre po, nalalata po kami, nanghihina po kami. Tagal po namin inalagaan. Tapos nawala pong bigla. Sakit eh, no? Sakit. Ang bihira. Nakakaiyak yung situation ngayon ng mga magsasaka. Akala nyo mga magsasaka lang mahihirapan? Tayo rin. Bakit? Kapag wala po silang na-deliver na produkto, anong mangyayari? Gutom tayo. Maganda raw ang lagay ng lupa nang magtanim sila. Pero dahil sa init ng panahon, natuyo ito agad. Oh my goodness. Ang problema pa, wala ring dumadaloy na tubig sa irigasyon. Ayan, no? Yung irigasyon, wala na. Kaya talagang hirap makasurvive ngayon yung mga sakahan, yung mga palay, maisan at marami pa pong iba. Dahil nga po sa init ang panahon. Wala na ring tumutulong tubig sa puso. May gulay, pati ba naman dyan, wala na ring tubig. Si Abelardo Magtalas, nagpagawa pa ng puso. Isinakripisyo niyang supply ng tubig sa bahay, pero hindi rin gumana. Ang bira. Para naghahati na. Mas mahal yung tubig, mas malamang yung sa bukid kaya sa bahay. Akala nila maisasalbay palay. Ano pala, hindi naman pala. Hirap nga, mahal na ang maintenance doon. Ala pang makuha ng tubig. Higit 200 milyong piso na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa San Miguel, Bulacan. Pero sa buong bansa, aabot na yan sa lampas bilyong piso. My gulay. Look at that, guys. 1.6 billion. Biro pa ba yan, mga sangkay? Wala pa po tayo sa kalahati ng March. Kawawa ang sitwasyon na to. Ayon sa United Nations World Meteorological Organization, humihina na ang El Nino pero patuloy na mararamdaman ang epekto nito. Ano ba talaga? Humihina tapos patuloy na mararamdaman yung epekto. Tagal pa ang above normal temperature o mas mainit na panahon hanggang Mayo. O ayan. Humihina na pero sabi po dito, tataas pa tatagal pa at mismo tataas pa po mga sangkay until May. Yan ay prediction. But dahil po may abnormal tayo na klima ngayon, na weather, dahil po sa climate change, we still don't know kung sa May ba talaga mag-e-end itong problema. Pero sa ngayon, yan na po ang nagiging epekto. 1.6 billion na. Kung tatagal ang mas mainit na panahon na tagtuyot, mahihirapan ang mga magsasaka bungkali ng mga lupang ito. At handa sa susunod na pagsasaka, lalo kung hindi sasapat ang tubig. Ang resulta niyan, maaantala ang kanilang pagtatanim at
baka matagalan pa bago sila kumita o mabawi man lang yung lugi Gulay. mula sa anihan ngayon. Si Romeo Garcia, pilit isinasalba ang natitirang palay. Nagsimula na rin siyang magtanim ng gulay para may kainin ang pamilya. Yun ang advantage ng mga nasa probinsya. Kapag ka pwede ka magtanim ng gulay. Kaya nga lang mga sangkay, hirap pa rin ito eh. Nagtanim kayo ng nagtanim, tapos wala kayong aanihin. Kung di po nga aani uli ngayon, lalong masakit po. Kasi po nakakaawa po. Grabe. Umiiyak na si tatay. Katulad namin magsasaka. Sakit ng mga sangkay. Parang nadudurog yung puso natin eh. Kawawa, no? Malaking paghihirap sa amin. Mangungutang na naman po kami sa susunod na sakahan para makapagsaka uli kami. Grabe. Nahihirap ng kalagayan na to. Kasi para sa inyong kaalaman, yung kabilaan kong lolo sa family ko, mga magsasaka. Kahit sa family namin, sakahan din. Until now, nagsasaka. So, naiintindihan natin kung gaano kahirap to. Pero namuhunan sila para makapagtanim ng palay. Makabili ng abono. Kaya, maiintindihan mo bakit sila umiiyak, mga sangkay. Kung wala naman pong magpag-utak sa amin, paano pa kami pagtatanim? Oh my goodness. Kung bilyonaryo lang sana ako, mga sangkay, no? Ayon sa San Miguel LGU, may crop insurance ang ilang mga magsasaka na pwede nilang gamitin pambawi sa kanilang gasto. Ilang magsasaka, mga sangkay. Ilan lang po talaga. Alam nyo, ito po yung kahalaga na buksan na po ang ekonomiya natin eh. Yan po kahalaga ang charter change for economic provision. Nang sa ganun, ito mga sakahan o mga magsasaka sa Pilipinas, matulungan mismo ng mga dayuhan na ayusin po yung problema every time natatama yung ganitong sitwasyon sa ating bansa. Nakakaawa, no? Hinahanapan naman daw ng pagkakakitaan ang mga walang insurance. Malaki pong tulong puro sa ating mga kababayan. Dahil lalo-lalo sa mga magsasaka, talagang ito lang ang inaasahan nila na kailangan nating matulungan kung ano mga alternatibo na pwedeng ibigay sa kanila ng pangkabuhayan. Umaasa ang lokal na Grabe, tingnan nyo yung lupa, oh. pamahalaan na masimula ng dredging sa kanilang Epekto po yan ng El Nino. Of course, climate change. ilog para pwedeng pag-imbakan ng tubig. Nagbabalita. Halos wala na tayo masabi mga sangkay dito eh. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa nakakaiyak na sitwasyon ng ating mga kababayan na mga magsasaka. Tayo rin po maapektuhan nito mga sangkay. Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po, nag-upload po tayo ng mga kwento about po sa mga prophetic event na nakasulat po sa Biblia. Maganda yung topic natin dito. Kaya naman hanapin nyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? So, ayun. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. Pakita ko ba? Ayan. So, ayun mga sangkay. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.